Another Bisaya episode na punta karon mga bulero. Okay, atong i-continue karon ang atong pagkipaghimamat kay Sir Bench ng Kalibo Couture. So naata karon sa iyang shop. Makita ninyo ang mga design ni Sir Bench dire. Alright, Sir Bench, dayon ra gyud ang atong interview for a long period na plano, no? Kaya nga, oh. So ngayon dito na tayo. So this is it. Naanagid ta dire karon. Alright, so from that shoot earlier this morning. Okay, unsa may inspirasyon nimo adtong unsa may connection sa inspirasyon nimo adto sa imong mga design karon? Actually, atong design for Aklan Fashion Show in line with Kalibo Ati-Atian Fashion Festival. So I come to the point na focus ako sa Indian culture, but not that much. May twist pa rin siya ng modern at yung iba doon hindi ko pa nilabas kasi kailangan ko lang magpakita for the organizer ng at least 2 natapos na collection, but the rest of it is meron talaga siyang touch ng Indian culture. So katong mga gishoot na to that day atong urasa, dili pa to siya tanan gyud na mga design. We shoot 2 each, right? Yeah, four collections. For Rachel and Dean. And Dean, yeah. And then Sir Bench, by the way, Sir Bench, ako na siyang naila-ila way back, I think 2014. Yeah. Kay ang akong boss sa una is iya mapong kaila. So pareho sila taga Aklan. So moto na ako siyang naila-ila. Then from there designer naman siya. So idol gyud ako ni si Sir Ben sa mga design. By the way, amo ni yung mga creation, no. Na mga hand painted ni siya na mga design. So unsa may hunahunaan or how did Kalibo Couture started? Actually, before Kalibo Couture, I'm working as a fashion designer sa isang boutique dito sa Dubai, and then but during that time, I'm accepting orders, sidelines sa mga Filipino clients, and then one day it came up na sabi ko, what if gumawa ako ng sarili kong brand na talagang may connection sa hometown ko or may connection sa akin mismo. So I came up to Kalibo, which is my hometown is Kalibo, Aklan. Okay. So but that spelling, the Kalibo Couture spelling is from the old name of Kalibo when we are under Capiz before, because our province before is Capiz. Then when we separated, we become Aklan. So the Kalibo is changed to Kalibo, which is letter K and letter B. So yun yung ginamit ko para meron akong connection sa hometown ko, because I'm proud to be Kalibo. So like ang concept yun nimo sa imong couture karon is from Aklan yun siya. From Aklan. Oo. Kaya mostly ng mga barong na order sa akin is pinya cloth and abaca silk, which is hand-woven directly from Aklan. Every time na umuwi yung business partner ko si Jason sa Aklan, pinapadala ko siya ng pinya cloth pabalik para yun yung gamitin namin sa mga clients namin. Tapos nag-stock kami. So diri na ninyo ginabuhat ang Yes, dito na namin gagawin. Mga design sana. Okay. And then from the start, so way back na nagila-ila ta, nag-work pa man kadto, di ba? Yes. Then nag-start na ang Kalibo Couture. Who was with you on that time? Like who's at your back? Kinsa may imong mga kauban, kinsa may imong Actually, when I conceptualized Kalibo Couture, it started within me. Ako lang talaga kasi during that time nag-work ako sa isang company, and then parang discreet lang yung pag-start ko kasi there's a conflict of interest kasi ang trabaho ko is fashion designer sa isang factory ng mga abaya and couture dresses. And then fashion din yung gusto kong start na business. So parang may conflict of interest. So ayoko naman na one day malaman ng amo ko. So during that time discreet lang, so ako lang mag-isa. From marketing, designing, meeting clients, purchases of whatsoever, ako lang mag-isa. Nung nakainomdom pa man ko adto tong nag-meet ta for
painting, di ba? Yes, Nanin ka yes. napamkos duty ano daw. Oh, yung unsa na to orasa, Yes, di ba? oo. But ga-start na kag fashion show adto na time. Hindi pa. Wala Wala pa pa. talaga. Oo. But my fashion design passion started when I was in college pa. Nag-accept na ako sa mga kliyente for wedding, mga debut, mga inana ba. Pero Noy, kani imong pagka fashion designer karon, unsa man ni siya kanang imo gyud ni siyang gieskwelahan or passion lang gyud na nimo na kanang gana-gana ba nahantod na himo nimo siyang profession? Actually, during my high school days, I used to draw. Mm. Pero hindi siya ganun kaganda. Basta draw lang ako ng dress ng girl, ganon. Parang pang grade 1 na drawing. But ang passion is nandun kasi I can draw a robot or whatsoever, pero dress laging draw ko. And then, when I was in college, natuto akong mag-sketch through the help of my cousin na fashion designer din si Leonard Sarabia. And then, natuto rin ako mag-makeup. So, parang hindi siya natutunan lang overnight kasi I believe that it's within me. Yes. Tapos na-hone na lang siya kasi may help ng cousin ko bilang aking mentor. So, yun, hanggang gusto ko talaga kumuha ng fine arts or fashion design during my college. Kaso lang, hindi naman namin afford kasi kailangan kong mag-study sa Iloilo or in Manila kasi wala sa Kalibo Aklan ng fashion design during that time. So, hindi naman ma-afford ng family ko to send me there. At isa pa, sakitin ako. So, they will not allow me to leave home for just at ayaw pa nila yon na course ko. So I just stayed in Aklan and I took Bachelor of Science in Business Administration. And then afterward, I took Education. So yun. But when you came here, ang first work ba nimo is mo na gyud na siya designer ka na or kanang katong job nimo sa Jibala mo ba tong pinaka first good nimo na work? Dili. Bali, ang plan ko noon, I took up LET exam, Licensure Examination for Teachers, kasi nag-education na ako. So, before the exam, may offer na ako to Dubai. Kasi andito nga yung cousin ko na mentor ko, yung si Leonard Sarabia. Designer na siya at that time? Designer siya, oo. So, sabi ko, wait lang kasi antayin ko pa yung result ng exam. Sabi ko, pag pumasa ako, di na ako magdo-Dubai because I love to teach. Sabi ko, but if I fail, meaning, Mag-Dubai ka? Mag-Dubai ako. Yun yung inaantay ko. So, nag-fail ka, in short? Nag-failed ako. Okay ra, at least nag-ilayla ta. Oo. Kung hindi Na-interview ka. Hindi ako nag-Dubai. So, yun, nag-Dubai ako kasi nag-fail ako sa exam. At ayoko naman magturo sa private school. During that time, pwede ka magturo sa private school kahit hindi ka board passer. Okay. But ayoko. Kasi gusto ko, board passer talaga ako, magtuturo ako. Parang hindi siya fulfilling. So, sabi ko, okay, we'll accept the offer sa Dubai. So, I flew with my friend Carla Fuentes, tourist visa, direct hired by the company. So yun, pero hindi ako designer agad. Ako lang yung tagalagay ng mga beadworks, ng mga crystals, mga ganyan. Finisher ang tawag nila dito. Beader sa atin. Tagalagay ng beadworks. Yun ang una kong job. Then, tuloy-tuloy na. Gradually, after a few months, yung designer ko, which is my cousin, nag-absent. Nagkasakit. May clients kaming pumasok. Hindi man pwedeng pakawalan ko kasi nasa 9 or 10 sila, the whole family. So sabi ko, sayang yung kikitain na to. So I just sit down and then nag-pretend na talaga ako yung designer. Pero kinakabahan ako syempre, mga locals, local women. So, so unsa mo to, abaya dress or gown talaga sila. So, gowns. So, nag-sketch ako, then ginawan ko sila. And then, after nung na-deliver yung dress, wala namang siyang negative feedback or whatsoever. So, nakita ng boss ko na, kaninong design to? Sabi ko, it's mine, sir. So, nung nalaman niyang ako, tapos naka-accept ako ng isang family na mataas naman yung papresyo ko, tapos okay naman lahat, na-promote na ako. Na-promote ako, na-increasean ako ng 1,500 na sahod. During that time, my salary is 1,000 dirhams. And then... Way back na, unsa mo to natuig ngay? Mahalata ng edad natin. 2005. Okay. And then, nung na-increasean ako, nung natapos yun, na-increasean ako ng 500. So, 1,500 yung sahod ko that time. So, masaya na ako that time kasi mura pa naman lahat nun. Yang, imo nga mo,
okay ra pod niya na. Local. Nalipay si uncle na nakakakuha. Nakapay sa angkol ba? Nakabaligya guan. Nakabaligya ako 9 gowns. And then dito na ka nag-start na ikaw Nag-start na. So, ikaw na yung nilipat taga-design na yun. ako sa another branch ng shop ng boss ko kasi marami siyang branches. So, nilipat na ako kasi parang kaya ko nang mag-isa. Tapos, designer na ako doon. I mean, mag-isa as a designer. Pero syempre, may mga tailors ako. And then, yun, I operated one branch. And then, sa main branch. And then, na-pirate na ako ng client ko na nagtayo ng shop. So, doon na nag-umpisa na medyo pataas na tayo ng pataas. Yung salary offer. So, okay ra pod niya na nibalhin ka na. Tapos naman na yung contract. Okay, nag-end of Wala naman contract siya yun ka. magagawa. And then after that, sa new job or sa new company nimo, dito na ka nag-jump pod na ikaw na lang dayon. Ako na mag-isa, parang ako na yung nagpapalakad, nagmamanage, design, pero meron pa ring boss, syempre, na from time to time, nagsusupervise sa amin. And then, abaya naman yun. Yeah, I can remember that. Yes, kaya abaya doon ko ginakuan. natutunan kung paano gumawa ng abaya. Kasi in the Philippines, I don't know abaya. I don't have any idea about abaya. Then dito, inaral ko na lang siya. So, meron akong mga samples and then, buti na lang during that time, nauso na yung fashionable abaya. Oo. So, you can incorporate couture designs into the abaya. Kasi, ang abaya, traditionally, is a plain black na parang robe lang siya, parang kumot lang actually ginanon mo sa katawan. The purpose is that para hindi makita yung shape at hubog ng katawan ng babae. That's the main purpose. Kaso during that time, naging fashionable na yung abaya. Meron silang different colors, dati black lang. And then meron ng mga cuts, may mga cuts dito na May mga shapes ano na, na. 'di ba? Mga embroidered na so gold. hindi ako nahirapan kasi fashionable na siya. Parang gumawa ka minsan parang gumawa ka ng gown na itim. Tapos may cape lang na ganun. So abaya na 'yon sa kanila. Oh, what about the shawl? Yeah, kasama 'yon. Ikaw nagyapay ga design ano mga shawl ano kasama kuan. 'yon. Then unsa man na accept ra na siya diretso sa mga kuan sa mga or imuha ba ng design imong i-offer or sila ay maghatag og idea nimo na ingon ani? No, pag pumunta yung kliyente, magbibigay sila ng itong gusto ko, itong gusto ko. And then, you have to sketch in front of them. Okay. Then, you have to incorporate your ideas. I-inject mo yung ideas mo. Kasi minsan, meron silang mga gusto which is hindi naman bagay sa katawan nila. For example. So, so kailangan mong i-advise na, Madam, can we change this Di ni bagay daw. this cut into this cut kasi mas bagay ito sa'yo. At mas bagay ito sa personality mo, ganun. Bulahin mo na lang para at least maganda rin yung kalalabasan. Kasi pag pinilit mo yung design na pinakita niya sa'yo, maganda yung sa picture kasi suot siya ng model sa picture. Yes, of course. Pero nung kita mo yung kliyente na parang alam mong hindi ba bagay sa kanya, huwag mong ituloy kasi babalikan ka rin. Yes, of course. Baka Kasi ang expectation maulawan. niya, yes, ang expectation niya, sexy siyang ganon sa picture pag ginawa mo. Pero alam mo, sa huli na hindi ganon ang kalalabasan, so wag mong ituloy. Baguhin mo siya agad. Para at least yung expectation niya, hindi na yun sa picture. And then, Kung ano na yung sketch mo. ang result na lang dahil may mupan sa ila, Yes, murag ka nang mubagay ba sa ila ana. Yes, Di okay ra gyapon kay at least kay di ba normally pag kung magpatahi tag mga sanina at wa man yung design, di ba? Yes. O nga og di mo bagay di at least na sila nakuha pud idea from all the fashion designers, di ba na Oo. At by the rules naman talaga, designer talaga dapat mag-sketch. Yes. Pagdating mo, pag-upo mo, designer ang may bibigay sa'yo ng sketch. Pero sa akin kasi, I still consider the idea of the customer kasi siya magsusuot, hindi ako. then enhance Oo, na lang. kung anong idea niya, iti-take ko lang yan, pero i-sketch pa rin kita ng kung anong babagay sa'yo. Then kanimo mga design original ba gyud nimo na ideas or na kay mga inspiration na mga designer pod ana nga enhance lang pod. Halos lahat ng designer, we gather inspirations, we gather ideas from different designers as well. So, hindi pwedeng sa'yo lang magagaling lahat na sabihin mo na, originally akin yan. No. Meron pa ring idea kang nakita sa iba na gusto mong i-mix sa idea mo. So, yun yun. The same like sa mga drawings lang, di ba? Yes, Oo. oo. Pero like parehan mo daghan naman mo designer diri na mga nailado na. Unsa man kanang na ba
ga-compete ba ka sa ila when it comes to design, or I mean compete like kanang murag pabunggahay gud ba na kanang When it comes to your craft, parang i-compete mo yung craft mo. Para syempre, makabenta ka rin. Pero kami, we have a group of designers that I don't compete na competition talaga na parang talagang patayan na talagang competition. No. We just compete with our designs because we have different clients naman. So ako naman mostly are Filipinos yung clients ko. And then my friends Ryan Pasioles, locals and other nationalities like Beyonce, damitan niya. Si Harvey Senate naman, mga pang red carpet na outfits, mga ganun naman kay Harvey Senate. So, may mga different kaming clientele, kumbaga. Yung unsa may pinaka-signature nimo? Like for example, mo ta kung na makadungog sa name, no, Kalibo Couture. Like I have a friend na Kayla Semoa. Naingon na ako na Kalibo Couture siya. I know that Benji, right? Amigo man miya na. Unsa may pinaka-signature nimo when it comes to your design? Like pag makita sa tao, I know that that's Benji. Ganito yan. It started during the first edition of Band of the Philippines na nag-create ako ng suit. So, doon ako nakilala na menswear ako. But they don't know, nag-gown talaga ako nag-umpisa, wedding dresses and evening gowns. Kaso lang, nag-came out ako into public 2018 during the first edition of Band of the Philippines, and then I dressed up some personalities wearing suits, and also the former Consul General Paul Cortez. So, gumawa din ako ng suit sa kanya. So, kita pa to si mong magazine. Parang doon ako nakilala na menswear ang ginagawa ko. Yun. So, kaya nga binabalik ko, every photoshoot, dapat may women's outfit ako. Para malaman nilang men and women yung ginagawa ko. Okay. And then, naapoy mga magazine na ako nakita nimo na yung mga local Filipino artists nato, di ba? Mga artistas Pilipinas ba na gidala diri. Unsa man na nagpabuhat na sila sa imo, or imuhang design ang ilang gi-promote or ilang gisulot? Actually, yung mga stylist nila yung nagko-contact sa akin. Okay. So, pag nakontak ko ng stylist, sikata kaya. like Jed Madela, okay, yung actually sa mga artists at celebrities sa Philippines, mostly ang nagko-contact sa akin yung stylist nila or managers nila. And then, we will talk about the design, and then pasa ko sa kanila. Then, we have to brainstorm kung ano yung event na pagsusuotan. Like, Jed Madela concert niya, 15th anniversary concert. So, mga cape yung ginawa ko. So, nagkasundo muna kami before we come out with everything. Then, send nila measurement sa akin. Then, gagawin ko din, send sa Philippines. Ganon. So, pero napoy mo, dire na mag-shoot na sila sa imo, or na sila yung mga show dire na, like, naidagan sa, syempre, follower mang yugunin mo, no? So, naay mga daghan kuan ba akong makita sa imong social media na naidagan local artist na ni Arre na gamit sa imong mga design ana. Unsa man na kanang diri na event or sa Pilipinas na siya? Dito ang design ang design dito like Wendell Ramos. Yes. So ginawan ko siya intentionally for him. Kasi may plan siyang pumunta dito, then nakausap ko yung organizers ng pagpunta niya dito. So, dinisign ko talaga isang suit para sa kanya lang. Then, send yung measurement. Pagdating dito, final fitting agad. And then, i-alter kung merong dapat i-alter. Then, photoshoot. Then, Noy, how long siya na-establish as Kalibo Couture na? Kanang imuha siya, Benji de la Rosa siya na Kalibo Couture? Okay. Nag-start talaga yan noong 2018 na may logo-logo na ako, may pinagawa na akong logo, may suit cover na ako, yung wardrobe cover, mga ganyan. 2018 pa ito? 2018 pa yon. And then, na-establish talaga siya as a licensed business last year. Last year lang siya, 2022. As Kalibo Couture na? As Kalibo Couture na. With my business partner, Jason Cano, and then, yun na siya. Hanggang ngayon, kaming dalawa pa rin ang partner dito sa business. He's my investor, and then sana tumuloy-tuloy pa. Oo naman. Siyempre, tuloy-tuloy yun na. And do you have any plan na
aside from Dubai lang or let's say UAE? Na ba kayo mga i-branch out sa Pilipinas or international? Actually, syempre, uwi pa rin tayo sa Philippines, di ba? So, we already had planned few weeks back na pag nag-for good si Jason, for good na rin ako. Okay. And then we will bring Calibo Couture there. So, Calibo Couture will go home to Calibo. Wow. Parang ganon. Wow. Yeah, pag for good niya. Kasi, mahirap din siyang i-maintain na ikaw lang mag-isa. Oh. At isa pa, you know the business in Dubai. Ang daming mong dapat ibayaran, maraming dapat. Not like in the Philippines, you can just put your business right there. Oh, may business ka ngayon. Then, barangay permit lang. Pwede na. Dito, hindi ganon. Marami kang dapat Dagang kay agian pa. Yes. And it's not one time like renewal of every business. year. Oo. So, hindi mo kakayanang ikaw lang mag-isa. Mm. So, yun yung plan namin in the future. What about international? Ga-cater na ba kag mga models like nanabay mga outside in Dubai na dili Philippines na nanabay ni Ari Derip na imong natahian or ni gamit sa imong designs? Yes. Meron tayo but not models, clients. Clients. Kasi pag models lang, usually hindi yan sila nagbabayad. Okay. Especially pag may mga names. So mas maayo gyud na clients. Yes, pag may mga names, celebrities or whatsoever, Collab models, lang. whatsoever, collab lang yon. So hindi ka babayaran. But we have a lot of clients Adto gitas na outside ibayad. Dubai. Yes, doon tayo sa may bayad. Nagnegosyo pa tayo, di ba? So recently, I have a client na nag-celebrate ng 50th birthday sa London. Oo. So dito pa galing yung outfits niya, and then may rentals din kasi tayo. Ladies and gentlemen, may rentals po kami, men and women. So nag-rent din siya ng ibang outfit, and then nagustuhan niya, sabi niya, pwede kong bilhin na lang ba? So, artist pa ba ako? So, sabi Of yes, course. why not, madam? So, sold na yan for you. So, yan, nag-send na lang sila ng payment. Ang imong rentals, isa ba ni sa imong mga rentals ng mga Yes, design? kung anong existing rentals yan, aside sa Abaya. Abaya is not rental. So, for okay. sale. So, ang mga nandito is for rentals, and then, couture, made to order, mostly. Ang rental nimo is diri lang sa Dubai or UAE or nanapog ka sa Philippines? Dito lang sa Dubai, but may mga clients din sa Philippines na gusto mag-rent, so they have to pay the cargo charges. Ilan na ang shipping? Yes, or minsan pag sa Aklan lang, most of the time naman umuwi yung business partner ko si Jason kasi cabin crew naman siya, so parang mura lang yung ticket niya. So pinapadala ko sa kanya, then after ng event, pag kailan siya uwi ulit, dali naman niya pabalik. Para at least malibre na yung nag-rent ng cargo charges. Sa imong kabisi karon na unsa pa man imong mga struggles na syempre busy naman kay ka, so medyo sanay-sanay na sa mga struggles ba. But now na pa ba yung mga struggles gyud na kinahanglan gyud na ma-overcome pa or When it comes to fashion designing, andun talaga yung struggle, especially yung pressure. okay. When it comes to Pressure in design or pressure in time? time. Time. Yeah. Kasi as of now, I only have 2 tailors. And then, ako mismo nagtatrabaho din. I do the cutting and designing. Tapos, mostly marketing, ako yun. Kasi, syempre ako ang pipili ng tela. Di ba? And then, meeting with clients. So, ako din yun. So, short tayo sa time. Kung pwedeng gawin natin 48 hours yung isang araw, gagawin natin. And then, to meet the deadlines, yun ang pinakamahirap minsan. Na kukunin na ng client, di mo pa tapos. Especially now, we are preparing the outfits of the candidate of the Man of the Philippines, UAE. Sa 10th na siya, then 7 na bukas. So, parang ganun din pa natin tapos. Pero alam natin na kaya natin kasi ginagawa na natin siya most of the time. So, alam natin kung hanggang saan yung capacity natin. But, we should not give ganong reason kasi what if sinipon ka ngayong araw, di ka nakapagtrabaho, so how can you catch up with the time and the deadline na kailangan mong i-meet, especially pag may mga clients din na mas magandang may deliver mo sa kanila ahead of time sa event na kailangan nila. Diba? Para at least relax na rin sila. And then, pag if there's any changes, napay may time adlaw. for alteration. Pero mostly ba, mahitabo ba na siya na
ang imong client is magsigi og pa-change or Meron unsa talaga. man? Meron talaga. Especially yung mga taga dito. Oh. Medyo Pareklamo? maselan yan sila. Oo. So, maraming changes yan. I also experienced before na nakulangan lang siya sa decoration. Masyado na siya Nag-overreact na. nag-overreact na, tinapon na yung wedding dress. May mga ganong eksena, tatawag ng pulis, ganon. So, gusto lang naman pala magpadagdag ng crystals. So, yun lang naman yun. Pero, lately naman, I know how to deal with them. Pag may mga ganyang nag-iinarte na, nagpapadagdag lang yan. Or else, hihingi ng konting discount. Sa discount? Yes. Discount rin magdaog. Alam na natin kung paano sila i-deal. Sa bagay, naman yun ang mga style po sa mga yung discount, di ba? Yes. Bigyan mo lang sila ng discount. Taasan mo lang muna yung price. Then, bigyan mo sila ng discount kahit 100. Masaya na yan sila. So, that's how we play business. Mga magic magic sa negosyo. Yes, oo. Ganun talaga. Noy, kabalo kong busy yung kay ka, and then I know na ang imong partner is supportive pud kay sa imuha, no? Pero naapa ba mo time para sa isa't isa? Nga labing-labing ba na mga moment, ana? So, you're asking about my Your love life. partner. Life Okay. partner. Actually, LDR kami ngayon. Oy, Kasi nag-for good na siya, and then he started a small business in the Philippines. kano saram siya nag-for good? Last Di ba siya year. nag-design na ni? Nag-drawing? No. Okay. Actually, shout out ko lang, hand-painted yan ni Elton. Okay. Ni Master Elton. And then he started already a small business in the Philippines at medyo okay naman. So, sabi niya, ako na lang daw magbabakasyon. Ay, hayahay kayo. Pabaka-bakasyon na lang. Bakasyon na lang. Nga, unsa mo gid siya ka-supportive ani imo ang business kanang or sa imong journey karon from the start ba naagid siya dia? Yeah, when I was Always. starting, pag mayroon ako mga invitation like exhibition, mga guest designer na kailangan ko mag-set up ng mga racks and mga ganyan, tarpaulin whatsoever, siya kasama ko. And then, minsan pinapa-off ko siya para samahan ako kasi di ko may kayang bit-bitin lahat. Kasi, as I told you guys, nag-start ako na ako lang mag-isa. Nga, artist pud ba siya? Or na-cut-on na lang siya nimo? Na ano na lang din, natuto na lang din. Kahit minsan, pag wala ng oras, pinapatulong ko siya sa paglagay ng mga crystals, pag-beads, natuto na lang din. Natuto ng manahig, ganun din. Oo, ganun. Pero pagtatahi, hindi. Mapapaglagay lang ng mga dekorasyon. Alright. Mga crystals, ganun. Pero wala siya yung mga art sides na... Meron, florist. Okay. So kung artist man gud ka, Medyo madali lang. dali ra siya makatunan kung unsay Yes. kung unsay itudlo sa imo, dali ra nimo may Parang balaan. madali lang. Oo. Yes, Kay kung di ka artist, gahay kay kag kamot na di mo mabuntagan mo di. Wala Oh, na. binutang og kristal. Right, Noy, do you have any advice para sa mga gustong mag-fashion designer or sa mga artist, mga bagong tubo na artist? Sa may pinaka the best na advice yun na. Labi na og kanang expats na naadari karon. Yeah, actually, ang daming potential designers dito ngayon na nakikitaan ko ng potential na sooner or later sisikat. So, ang advice ko lang sa kanila is that kung meron silang passion, just follow your passion and then just give your all. At lahat, as in lahat, kahit wala ka na may tira sa sarili mo, basta ibigay mo lahat ng kakayanan mo, lahat ng talents mo. Minsan, tanggalin mo na yung hiya mo sa sarili mo just to promote yourself. Kasi wala magpo-promote sa'yo pag nag-umpisa ka pa lang. You have to promote yourself and then believe in your talent. Kasi pag nasa sayo yan, pwede mo pa yung ma-hone, mapalaki, walang makapagpigil dyan sa'yo. And don't listen to other people's advices. Kasi they can advise you, they think that's the very best advice kasi wala sila sa sapatos na suot-suot mo. Yeah. So ikaw lang nakakakilala sa'yo, ikaw lang nakakakilala, nakakaalam mo sa kakayahan mo. So just go kung anong intuition meron ka at feeling mo, doon ka magiging successful din. Follow that path. Okay.
And then, what if lang, kaning mga bagong fashion designer or kaning gusto sila makat-on ba na open ba for like that na mo approach sa imo or naa ba kay plan na magtudlo or magtukod og yang mag-eskwelahan na? Actually, one time I had an offer na magturo ng fashion design class. Pero hindi yun na materialize. I really don't know about the reason, maybe about the budget of the school or whatsoever. But in my mind, when I get back to the Philippines, gusto ko siyang i-pursue kasi meron akong education background, right? And then, I have the skills in fashion design and shall we say, expertise sa tagal ko ba namang ginagawa. So, I can share it to the new generations, especially Aklanons, to teach even in low tuition or whatsoever. But if there is some institution that could provide those subjects like fashion design, dressmaking, so we are open to it na gawin natin para din sa future natin, future generations natin, para maturuan din sila. So, do you have any promotion, events, or your website, your designs? Yeah, okay. I just want to invite everyone sa Kalibo Aklan on January 6. Maybe if I can't go home for the fashion show, still I will be sending designs for the fashion show on January 6 in line with Kalibo Fashion Festival. And I will be showcasing our designs together with some local Aklanon designers, and I don't know if there's a guest designers, but please do watch at supportahan natin yung mga local designers natin. Yes. And also our social media, just follow us on our Instagram, Kalibo Couture, on our Facebook page, Kalibo Couture, and my personal FB, Bench de la Rosa. Hantod sa atong pagkita sunod noy, I hope na before ka mag-for good or bisan mag-for good na ka, napagyapon kay time para sa amo, para sa atong second episode. Walang problema. Okay. So, mga bolero, hanggang sa susunod na episode, ito ang Bolero. Ay, daghang salamat noy. Daghang salamat sa oras.